Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasama ang Japan Prime Minister Kishida Fumio sa House of Representatives noong November 4, 2023. Ang kasalukuyang estado ng Philippine-Japanese duo ay maaaring ilarawan bilang nasa golden age nito. Kinilalaan ang punong ministro ng Japan na si Kishida Fumio ang mahirap na landas na tinahak ng dalawang bansa upang maabot ang Sa kanyang talumpati sa harap ng Kongreso noong Sabado, naalala ni Kishida ang pagsisikap upang isulong ang relasyon ng dalawang bansa, na inamin na ang ugnayan ay hindi palaging smooth sailing. Sa pagbabalik tanaw sa mahabang kasaysayan ng ating bilateral na relasyon, hindi ito palaging maayos na naglalayag. Hindi natin makakalimutan ang pagsisikap ng mga nauna sa atin batay sa diwa ng pagpaparaya. Kabilang ang pagpapatawad sa mga kriminal sa digmaang Hapones ni Pangulong Quirino noong 1953 na nagbigay daan para sa ating dalawang bansa na malampasan ang mahihirap na panahon. At bumuo ng isang mapagkaibigang relasyon na tinatamasa natin ngayon. Aniya pa nito, ngayon ang relasyon Japan-Philippines ay umabot sa punto na tinatawag na Golden Age, dagdag pa niya. Tinatawag din ni Kishida ang Pilipinas na isang hindi mapapalitang kasosyo, kung saan ang mga Pilipino ay may isa sa pinakamalaking populasyon sa Japan na umabot sa 300,000. Ang Pilipinas na may pangalawang pinakamalaking populasyon sa mga bansang Asian na mahigit 300,000 mamamayan na naninirahan sa Japan ay isang hindi mapapalitang kasosyo para sa Japan. Ikinararangal kong magkaroon ng pagkakataong maging unang punong ministrong Hapon na nagsalita dito sa Kongreso ng Pilipinas na may mahabang tradisyon, aniya. Pagkatapos ay inalala ng pinuno ng Hapon na ang pagsisikap noong panahon ng ama ni incumbent President Ferdinand Marcos Jr. na dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang dating pinunong ministro na si Fukuda upang bumuo ng isang heart-to-heart na relasyon sa Southeast Asia, lalo na sa Pilipinas. Noong 1977, nagpahayag ng talumpati si dating punong ministro Fukuda Takeo sa Manila sa presensya ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ipinaalala ko na sa talumpating iyon, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na bumuo ng isang puso sa pusong relasyon sa pagtitiwala sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas bilang pantay na kasosyo, sabi ni Kishida. Ayan na, siguro naman hindi na tayo lulusubin ng China sapagkat mayroon na tayong kakamping dumidepensa sa atin. Based lang sa aking pag-iisip kasi advance din ako mag-isip. Hindi naman binanggit ni Kishida ang anumang sitwasyon sa partikular na naging dahilan upang magaspang ang ugnayan ng Pilipinas at Hapon. Ngunit sinakop ng Japan ang Pilipinas sa loob ng halos 3 taon nung ikalawang digmaang pandaigdig.